Amen. Magsiserve pa ng food mamaya yan. So, thank you so much sa mga special numbers. At siguro po para ma-excite din tayo sa anniversary, magandang alam nyo po na atin pong itatalaga na at i-declare na po ang ating dalawang mission pastor na mission preachers na magiging mission pastor po. And another good thing is that the mission in Santa Mesa na pinangungunahan ni Pastor Wendell, so magkakaroon tayo ng official Santa Rosa. Oo. Ano ba yung nasabi ko? Santa Mesa. Oo. Baka nandoon pa ako ngayon ha. Oo. So Santa Mesa talaga nasabi ko? Totoo ba yung sinasabi nila? Hindi nyo ba ako kayang... Yan ang maganda sa church na to. Pagka ang pastor mali, hindi nila kukonsintihin. Okay. So, Santa Rosa, di ba? Pastor Wendell. Sa Santa Rosa, at of course, kasama po yung ilan sa mga kapatid ni Preacher Manny. So, officially, commission na po sila sa Santa Rosa. Tapos, mangyari na rin ang official na pagtatalaga kay Preacher Ricky. Tama ba yung nasabi ko? So, kay Preacher Ricky, mamaya iba pa rin yung nasabi ko, no? Para sa karagdagang preacher po natin. At siguro po, this time, I just want to tell you the truth that I have this burden in my heart to somehow talk and continue to train our preachers para po sa lalong improvement pa ng ating pong pagmiministeryo, lalo na po sa sagradong pulpito. Ano po? So, kaya very thankful ako sa Panginoon kasi nagiging magaang ang trabaho at pag kami mga katulong po talaga, pag kami mga kasama ka. Kaya, yun po, excited po ako sa anniversary natin at kung hindi man halatang excited yung iba sa inyo, alam ko excited din naman kayo, ha? So, excited din naman kayo. Sige po, dako tayo sa preaching natin ngayon. At gusto ko lang pong buksan nyo yung Bible po ninyo sa Matthew chapter 16. Tatalakayin ko po ang message patungkol po sa genuine Church of God. Yung tunay na church ng Panginoon. As we all know, tayo po ay nagdiwang ng ating pong National Baptist Day noong January 9. At napakaganda po ng naging pagdiriwang sa iba't ibang lugar. At ito po'y isa sa dapat nating pasalamatan, papurihan sa Panginoon to be recognized sa ating bansa at ng ating batas. Yan po ang napakaganda kasi ito po ay masasabi nating na isa batas na at naideklara. At yun po'y malaking blessing para po sa atin. Bagamat, lagi ko po nililiwanag na ang kaibahan natin sa maraming kalipunan, karamihan po more on religion. Sa ang ating pinaniniwalaan, ang Baptist po ay hindi religion. Ang Baptist po ay church. At siyempre po, bilang kasama sa kalipunan ng mga Baptist, dapat masasaya po tayo mga kapatid. Amen? At sa kasaysayan po, siyempre meron tayong Baptist history, pero sa usapang bansang Pilipinas, noong 1900, na-introduce po dito ang pananampalatayang yan, at ang Baptist po ay na-introduce dito sa ating bansa. Yun po yung naging ayon sa kasaysayan, and we praise the Lord, sapagkat ito po'y nagpapatuloy hanggang sa dumating sa punto na meron pong naging principal author para po ito ay maisabatas. Kaya nga, para sa akin po, we can use that as an advantage and then an opportunity to answer the question of the many people, and tuloy-tuloy na po yan para sa pag-witness po sa kanila. So, sa Matthew chapter 16, ito po yung record na ang Panginoong Jesus ang nagsabi na siya po ang founder at ang builder ng church. Sa anumang definition po
na ibinigay dito sa ating pong magiging teksto, for me, pareho pong pwedeng tanggapin. Ito man po ay pasimula ng pagtatayo o ito man po ay sa kaunawaan ng pagpapatibay, but my point is that Jesus is really the one na nagtayo ng kanyang church. Ngayon, bilang mga Baptist, huwag tayong proud lang po na kineklaim natin na Baptist tayo at ang Baptist ang true church. Maganda patunayan natin na bilang church, genuine talaga tayo mga kapatid. At ito po ang aking gustong ibigay na hamon sa bawat isa po sa atin. Matthew chapter 16, beginning verse number 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, and some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat ngayong hapong ito na muli mo po kaming dinala sa bahay panambahan upang sundin, tupdin, ganapin ang iyo pong banal na kalooban na huwag pabayaan ang pagkakatipon. Nawa dakilang Diyos, hindi po katawan lang namin ang nasa panambahang ito, kundi ang aming kabuuan, Panginoon. May we worship you in spirit and in truth. May we be receptive and responsive to your word. Help me and empower me, O God. Use me as a channel of your blessing to feed your people, Panginoon, ng pagkain kailangan ng aming espiritu at kaluluwa. Basbasan mo po kami, dakilang Diyos, at abutin, hamunin sa pamagitan ng mensaheng ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Please be seated. So, kailangan nyo pong maging maingat sa pakikinig sapagkat kung hindi, baka makonfuse po kayo sa akin pong ibabahagi. Kung magiging honest po tayo, kahit tayo po'y kalipod ng Baptist, sa Biblia po, mahirap ipakita yung label ng Baptist Church. Naintindihan po ninyo? It is very hard, it is very difficult for us to show to the people yung label na Baptist Church na itinayo ng Panginoon. Tayo po ay bumabatay doon po sa history. At doon sa ating naging kasaysayan, I'm sure, even during the time of Pem, yan po ay naihayag sa atin. But again, lalo na po sa naging ugali ko, talagang ako po, ano man ang ayon sa research, dahil po ang akin pong talagang pinanghawakan ay ang Biblia, sapat na po sa akin ito upang ito ang gamitin ko po upang ipakita, patunayan sa tao ang dapat mapatunayan. Kaya sabi ko, imbis na magdebate at imbis na makipagpilitan po ako na wala naman ako talagang maipapakitang talata sa Bible at bilang ako po ay nasa kapulungan ng Baptist o nasa Baptist Church, ang pinakamagandang magagawa ko po bilang nasa Baptist Church, maipakita ko na yung church na itinayo ng Panginoon, yun ang hayag sa ating buhay as church. Narinig niyo po ba? Naintindihan niyo po bang maliwanag? So it is one thing for us to claim na ang itinayo ng Panginoon ay Baptist Church. But sometimes, hindi lang po yung mga talata sa Biblia ang nagpapahirap para sa tao na maunawaan nito, kundi yung hindi po mahayag na kapahayagan, hindi makitang kapahayagan sa buhay natin bilang claimer. So kaya nga sabi ko, wag na kayong magpakahirap. Bilang Baptist, mga kapatid, ipakita natin sa kanila na yung church na tinutukoy ng Bible, yung pong manifestation
yung pong characteristics, yung pong kanilang mga gawi at ang kanila pong mga aral, turo at daladala, yun po ang makikita sa atin. Amen? And by that I can say, like for example, in my case, hindi naman ako pinakitaan ng research. Wala naman po nag-share sa akin ng history bago po ako napabilang sa Baptist Church. Sapat na ipinakita sa akin ng Bible, winitnessan po ako, and then nakita ko po, mga kapatid, na sa aking pagpapatuloy na ang katangian ng church na tinutukoy sa Bible ay hayag sa church na kung saan iniligtas ako ng Panginoon, pinalago ako ng Panginoon, pinapagtibay ako ng Panginoon, at sasabihin ko po sa inyo na ito po ay Baptist Church. Amen? Baptist Church ang ginamit ng Panginoon sa akin para ako masave. Baptist Church ang ginamit ng Panginoon sa akin para ako maliwanagan. Baptist Church ang ginamit ng Panginoon sa akin para ako ma-disciple. Baptist Church ang nagturo sa akin ng tamang bautismo. Baptist Church ang ginamit po upang makita ko ng tama ang doktrina na itinuturo sa Bible. Kaya ako po ay masaya na ako'y dinala ng Panginoon at ibinilang ng Panginoon na isa sa kalipunan ng mga Baptist churches. Amen? Now, ngayon po, ang sabi ng Panginoon, and upon this rock, I will build my church. So it is good to somehow find out. Diba? Makita natin sa Biblia. Ano po yung mga katangiang inaasahan? Ano po ang mga katotohanan tungkol sa church na inaangkin ng ating Panginoon? Diba sabi ko nga po sa inyo, meron pong mga nag-aangkin sa Diyos, pero ibang bagay na inaangkin ka ng Diyos. Tama po ba? It is one thing for us to claim that we are of God, but it is a great thing if God Himself is the one claiming us. Diba? Yung Diyos mismo, kine-claim ka rin. Hindi mo po pwede sabihin, anak ako ng Diyos. Diba? Siya ang aking ama. Maganda po na yung Diyos mismo, sinasabi niya at dinideklara niya sa kanyang salita na ikaw ay anak niya. Kasi ang nakakalungkot na magiging karanasan po, yung asang-asa ka at ang tapang mo na nagke-claim ka ng isang claim, and then pagharap mo sa Panginoon, nasasabihin sa Kanya, depart from me, I never knew you, ye that work iniquity. Nakakalungkot po yun, di po ba? So kaya in line with that thought, I want to tell you, mga kapatid, na yung pag-aangkin mo na ikaw bilang Baptist ay true church, wag doon sa idea na inaangkin mo lang, kundi ang Panginoon mismo, maganda na inaangkin niya tayo bilang kanyang church, sapagkat may church na inaangkin ang Panginoon. Kaya ang tatalakayin natin ngayon, patungkol sa genuine church of God, the conduct of the church of God. Okay? Yung pag-uugali, yung katangian dapat na makita. Okay? Yung idea, mga kapatid, na ang dapat asahan na maging kapahayagan sa lakad, buhay, ugali ng mga nagsasabing church ng Panginoon, yun ang dapat makita po sa atin. So the conduct of the church of God. Ikalawa po, the commission to the church of God. Diba? Ano po yung command? Ano po yung komisyon patungkol sa church of God? And then the commitment of the church of God. Isa-isahin po natin. Nung sinasabi ko po sa inyo that it is good to somehow see in us the conduct. Diba? Inaangkin mo na church ka ng Panginoon. Pero sa Bible, ano po ang inaasahan ng Diyos na makikita sa mga nag-aangkin na sila ay church ng Panginoon? Okay, simpleng bagay po for you to better understand my point. Kung ikaw ay nagmamalaki na Kristiyano ka, tapos yung buhay mo salungat sa buhay na inaasahan sa nagsasabing Kristiyano, magtataka ka ba na hindi sila maniniwala? Diba? So the same thing, that if we are claiming that this church is the church of God, God is expecting na yung tamang pag-uugali ng church ng Panginoon, yun ang dapat makita. Yung katangian dapat, mga kapatid, dapat alam natin kung paano i-conduct ang ating conduct bilang church of God. So, kaya sa Biblia po, ang dami mga bagay na ating matututunan. Hindi ba sa sulat ni Pablo,
ang isa sa kanyang tipo ng pagsulat o yung address ng kanyang pagsulat, hindi ba sa mga local churches? Tingnan nyo po, for example, sa Philippians chapter 1, please. Philippians chapter 1, in verse number 27. And I want all of you to somehow read that verse and try to analyze kung bakit ito ang verse na sinasabi ko sa inyo. Hindi ba? Ang sabi po ng verse number 27, sabay-sabay, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Paano kaya natin mapagtitibay sa kanila na tayo po ay church ng Panginoon kung kampi-kampi at kanya-kanya po tayo? How can we prove to them that we are really God's church if we are not loving each other? Diba? Yun po mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, it is good to somehow evaluate ourselves because it is very, very sensitive sapagkat ang nakataya dito, pangalan ng Diyos. Kasi siya ang nag-aangkin ng kanyang church. At tayo ngayon, kung ating ibinibilang ang sarili natin or inaangkin natin na church tayo ng Panginoon, sana makita po ang ugaling dapat makita sa church ng Panginoon. Amen? Ito po yung mga laging sinasabi ni Paul, pray for one another, love one another, bear one another's burden, exhorting one another, encouraging one another. Yun po mga kapatid, isang bagay po na magpapatibay kung paano natin kinakandak ang sarili natin sa usapang gawain ng Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, kung makikita ng mga tao na kayo nga ay mga nagmamahalan, nag-iibigan sa isa't isa, hindi ba sasabihin nila na kayo nga ay aking mga alagad? Mga kapatid, mga minamahal, isang po pwedeng maging patibay na church tayo ng Panginoon ay ang klase ng ating lakad at pamumuhay. So kaya the conduct of the church of God is practicing godliness. Mga kapatid, mga minamahal, sa pagsulat ni Pablo, sabi niya, ganito dapat kayong mabuhay. Ganito kayo dapat lumakad. Mga Kristiyano, mahirap po na papagtibayin na church tayo ng Panginoon kung ang church na ito ay karnal, kung ang church na ito ay worldly, kung ang church na ito ay masasabi po nating hindi lumalakad ayon sa makadiyos na lakad. Amen? Kaya nga, yun ang reason eh. Actually kanina, habang nag-special number, binuro ko pa nga yung kambal natin eh. Alam nyo, pagdating sa labas, minsan parang, alam nyo po, yung mahirap pong gawin yan eh. Yung magsusuot ka ng ganyan, di ba? I remember, noong mga early years ko po sa Christian life, lalo na nung natututo na akong magdesente, magformal, kung kailan pa naayos yung suot ko, doon ako pinagtutukso ng mga kaibigan ko. Aba, pambira, banal na, Bible study. Talagang ano po, maker talaga eh. So, doon ako nagsimulang pinersecute. Bakit? Hindi sila sanay na matino ang pananamit ko eh. Hindi sila sanay na matino ang lakad ko, mga kapatid eh. Doon ako pinersecute. Di ba sabi ng Bible, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pati po gayak eh. Hindi ba yung Gadareno? Di ba yung Gadareno? Nung nagwawala, di ba? Nung wala sa sarili, nung hubad, nung masasabi po nating hindi matino ang takbo ng isip, ay yung mga tao talagang, siguro inuusyoso pa eh, no? Pero nung pong nilayasan ng mga demonyo, yung legion, di ba? At natino ang pag-iisip, nung nakita nilang na-tame, nung nakita nilang mabait, doon pa sila natakot. Di ba? But the simple thing that I would like to share is that meron pong pagbabago. Kaya pag church tayo ng Panginoon, dapat nadadamba na ang godliness sa church na ito. Diba? Mahirap na i-claim natin na church of God tayo if we are not practicing godliness, mga kapatid. So, kaya kung tunay na church ng Panginoon, I believe, concerning conduct, ang dapat sa church ng Panginoon, they are practicing holiness. They are practicing godliness.
Yung pong mga bagay ay dapat na nakalipas na, mga dating bagay, mga maling bagay, mga masasamang bagay, masamang lakad, masamang pamumuhay. Kaya mga kapatid, sana po ang ating maging goal, actually susunod lang naman tayo sa kung ano po yung itinuturo ng Diyos sa inaasahan na dapat makita sa church niya. Hindi po pwedeng kiklaim natin, church tayo ng Panginoon, tapos nakikita tayo sa kanto, nagiinuman tayo. Ha? Hindi po pwede na sasabihin po natin na church tayo ng Panginoon, pero mundong-mundo ang dating natin. Kapag tunay na church ng Panginoon, ang kabanalan, ang pagkamakadiyos ay mahahayag. Amen? Di ba? Mga kapatid, yung genuine church of God is practicing godliness. The conduct of the church of God, practicing godliness. Kaya pagka po tinuturuan tayo sa church, wag ho tayong papalag. Amen? Diba? Tinuturuan tayo ng tamang pananamit, matitisod tayo. Isipin nyo po, 4 silang kumanta, pero nakita nyo kung paano nila ginayak ang kanilang sarili. I believe, mga kapatid, hindi sila tumayo para mag-aktong pang pretty boy. Gumayak sila ng ganyan sapagkat alam nila na dapat may tamang kasuotan ng mga umaawit para sa Panginoon. Diba? Kaya nga, nakakapagtaka, nasasabihin natin, Kristiyano tayo, pumapalag tayo sa matitinong bagay, pumapalag tayo sa matuwid na bagay, pumapalag tayo sa mga tamang bagay, pumapalag tayo sa mga pangmakadiyos na bagay. Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, and as a church, mga kapatid, if we are saying na church tayo ng Panginoon, dapat kasang-ayon tayo sa usapan ng mga hakbangin, ng mga pamumuhay, ng mga pag-iisip, ng mga lakad ng tunay na makadiyos. Amen? Opo, yung magandang relasyon sa isa't isa. Yung magandang tratuhan sa isa't isa. Yung panalanginan sa isa't isa. Mga kapatid, mga makadiyos na bagay po yan. Di ba? Yung magpatawaran sa isa't isa. Makadiyos po yan. Hindi ba? Sabi nga nila, to err is human and to forgive is divine. Walang verse. Pero may sense. Because being human, it is hard na magpatawad. Pero kapag ka makadiyos, magpapatawaran po, mga kapatid. Diba? Kaya nga, hindi po godliness yung iringan. Hindi po godliness yung siraan. Hindi po godliness yung hatakan pababa. Hindi po godliness ang pintasan. Ang godliness po, panalanginan, palakasan, nagmamahalan, patawaran, naguunawaan. Yan po ang godliness. No, kaya ko naman po ipinipreach to para completely mawalis na natin yung mga hindi pang makadiyos, mga kapatid. Opo, yan ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa ako sa Panginoon na sa pagpapastor ko, medyo hindi man ako lumaki, at least nilakihan niya ang puso ko. Bishop, hindi mo nasabi sa amin, may heart enlargement ka. Alam niyo po yung ibig kong sabihin. Kasi kung magpapastor ka at hindi mo lalakihan ang puso mo, di ba? Kada kibot, may sentensya ka kaagad. Di ba? Kaya ayoko naman po tumulad sa mga pastor na kapag ka po nasa pulpito, nag-uhurumentado, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, ayoko nung namemersonal. Ang aking pong pangaral ngayon, pangkalahatan. At kung sakali mang ito'y nangyayari sa church, God knows that in my heart, I am very sincere that the reason why I am preaching this message, because God is leading me, dahil yan ang kailangan po natin. We really need that. Kailangan po natin, mga kapatid. Kaya nga, sana mga kapatid, ang isa sa mahayag sa church na ito, yung pagka nakikita ng mga tao, grabe samahan dyan sa church na yan. Nakakatuwa. Diba? Kung paano sila magdamayan. Anong magdamayan? Dinadamay mo yung kapatid mo kapag kami mga damayan ba tawag doon? Yung ba yung damayan? Oh, I'm sure kuha nyo yung punto, di ba? Oh, naandyan yung damayan nila, tulungan nila, yung yakapan nila, yung magandang relasyon nila, di ba? Hindi yung maganda yung tayo-tayo pagka nag-uusap.
ang pinag-uusapan natin. Yung hindi natin gusto, di ba? Yung pintas natin sa kasama natin. Ha? Tapos, minsan umahanap ka pa ng pwede mong makaisa para doon sa... Mga kapatid, kung meron mang ganun, wag. Hindi po yun ugali ng church ng Panginoon. Hindi po yun ang tamang ugali na makita sa nagsasabing Kristiyano o iglesia ng Panginoon. Kung sinasabi natin na church tayo ng Panginoon, ang isang magpapatunay niyan, yung pamumuhay na maka-Diyos. Ibang klase itong mga member ng Victory Baptist Church. Talagang sa kanila, pag linggo, Sunday talaga. Napakalinaw nun, di ba? Yung iba kasi nagugulat sa linggo, Sunday. Di ba? Sunday pala yung linggo. Ang ibig kong sabihin, isang bagay na makita nila, ibang klase yung mga membro ng church na yan. Pag linggo, hindi mo mayayaya kung saan-saan. Pag linggo, sagrado para sa gawain talaga. Huwag mong sabing maka-Diyos ka kung kahit yung araw ng pagsamba, pinagpapalit mo na napakagaan sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Paano mo sasabihin maka-Diyos, ha? Mga kapatid, kung linggo-linggo na lang, outing ka ng outing, yung minsan mahagi po yan, naintindihan natin yun. Dahil siyempre, nangyayari minsan yan, na kapag ka lumabas ka, pero kung mismong itatapat mo, outing mo, linggo, mga kapatid, siguro ang tama, ang linggo sa Panginoon talaga yan. Isipin nyo naman yung mga maka-Diyos na ninuno natin, na nape-persecute, nababato, halos ang titindi ng mga nararanasang atake ng kaaway sa kanila, pero hindi sila napigil. Mga kapatid, yung bang ang sasambahin talaga, Diyos. Amen? Hindi naman mayaman. Pero grabe pag nagbibigay sa church nila. Di ba? Meron pa silang mga ikasampung bahagi, may mga tithes pa sila. May alam nyo, pag hindi ka maka-Diyos, mahirap gawin yan eh. Diba? O ngayon, meron akong alam na hindi maka-Diyos, pero ginagawa raw niya yan. Alam nyo kung sino yun? Yung Pariseo. Diba? Nakakaya naman, yung Pariseo, hindi naman maka-Diyos eh. Hipokrito nga yun, pero nagagawa. Isipin nyo po, yung hipokrito nagagawa yan, tapos ikaw maka-Diyos, hindi mo magawa yan. Tagal-tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon hindi ka pa nakapag-tithes, hindi ka pa parang wala ka pang sapat na tiwala sa Diyos na pag ginawa mo yan, hindi kakawalan yan para sa'yo, pagpapala yan para sa'yo. Yung bang, halimbawa, tulad yan, in fact, sa Living Water, ang ginagawa namin pag anniversary, in a month time, naku, madugo laban namin doon. Kanya-kanyang, yung masasabi nating commitment talaga yan. Bakit? Gusto naming i-celebrate ang kabutihan ng Diyos doon sa buong taon. Hindi po namin inaasa yan sa tithes and offering. May pera naman ng church ba't hindi doon kunin? Mga kapatid, kung ang pinagpala ng Diyos yung mga miyembro sa church, yun po ay hindi dinisenyo para sa anniversary. Kaya kung gusto natin na talagang tayo po'y magpasalamat sa Diyos, iba pa po yung Thanksgiving natin. Kaya sana sama-sama tayo sa anniversary ho. Makibahagi tayo para sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, tulong-tulong para po sa gawain ng Panginoon. Kami po, medyo humaharap po kami talaga ngayon sa hindi bibirong laban. Pero still, in our heart, gusto po namin na ma-celebrate po natin na talagang madadakila ang Panginoon ngayong darating na anibersaryo po natin. Mga kapatid, mahirap gawin ng hindi maka-Diyos. Yung lagi kang sumasamba. Ngayon, kung ang magiging punto ng iba sa akin, hindi. May mga alam ako, hindi naman sila Christian, pero talagang sila walang miss sa pagsamba nila. Pagsamba talaga. Sabi ko, napakalaking insulto niyan. Napakalaking insulto niyan. Sila ganun. Relihiyon sila. Wala sila doon sa malinaw at tamang katuruan ng Biblia. Pero nagagawa nila yun. Tapos ikaw sinasabi natin, church tayo ng Panginoon. Sinasabi natin sa Diyos tayo. Kaya nga sabi ko, wag na tayo makipagdebate na tungkol sa kung ano ba talaga o sino ba talaga ang tunay na church ng Panginoon. Ang ating sentruhan, ano ba ang katangian ng tunay na church ng Panginoon. Yun po ang importante. Kaya, kamusta po ang mga pamumuhay? Dapat po ito ay binubuo ng mga godly member. Dapat binubuo ito ng godly family. Dapat binubuo ito ng mga godly people. Amen?
So yan po, napakahalaga. Sabi, let your conversation be as becometh the gospel of Christ. Ibig sabihin, mag-harmonize po yung claim natin. So yung godliness, may persecution yan. Hindi po yan welcome sa marami. Hindi po pinapalakpakan ng marami yan. Pero kinalulugdan ng Diyos yan. Amen? Kaya po, ilang mga churches ang sinulatan ni Apostol Pablo na ang appeal niya is the practice of godliness. So mga kapatid, the conduct of the church of God, practicing godliness. Ikalawa, the commission to the church of God, preaching the gospel. Bury my heart in the mission field, Lord. Diba? So, ang komisyon ng Panginoon, ito yung tinatawag nating Great Commission. Diba? The commission to the church of God is to preach the gospel. Matthew chapter 16. Okay? Bigyan pansin po natin. Sa Matthew chapter 16 and verse number 15, please. Mark chapter 16, verse 15. Sa Matthew po, yung 28. Pero dito tayo sa Mark chapter 16 and verse number 15. Tingnan niyo po ang sabi, mga kapatid. Sabay-sabay. Ready? Begin. And he said unto them, go ye into all the world and preach. Pagka tunay na church ka ng Panginoon, gospel ang ipinipreach mo. Hindi gospel. Gospel. Diba? Yan ang isang bagay na hindi dapat pabayaan ng church ng Panginoon. Yung soul winning, yung evangelism, yung door knocking, yung house to house, yung visitation program, yung children's outreach, yung mga home Bible studies, lahat ng yan ay mga ginagawa natin para po masunod natin yung Great Commission, and the Great Commission is to preach the gospel to every creature. Ako po galing doon sa relihiyon na magsimba ka hindi, walang pakialam sa iyo. Opo. Sa church ng Panginoon, pag hindi ka nasimba, pag atin mo sa susunod, tatamaan ka na. Kasi pinipreach po yung not forsaking the assembling of ourselves together. Diba? Tapos yung particular tayo sa mga ministries na ginagawa. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, may mga churches nga po, alam niyo po yun, di ka pwedeng kumanta sa choir kung di ka soul winner. Yung kung di ka humahayo, hindi ka kasama sa visitation. Kaya lang, ako po, ang tayo ko kasi, ang soul winning, pagkanta sa choir, lahat yan, mga services po yan. Diba? At doon sa bawat services natin, so, kumanta ka, pero mas maganda na hindi mo pinababayaan ng soul winning. Okay? Nagso-soul win ka, at mas maganda kung may talent ka at gift ka sa pag-awit, umawit ka. Kumbaga mga kapatid, hindi lahat makapagtuturo sa mga bata o may kakayahang magturo sa bata, pero po pwede kang sumama at tumalalay sa mga nagtuturo sa bata. Marahil pagdating sa sharing, hindi ka ganun ka-confidente na mag-share, pero po pwede kang maging prayer warrior nung first man, di ba? Nung pong nagli-lead sa tao na binibisita nyo. Ang ibig ko pong sabihin, wala tayong may kakatwiran. Ang dapat maintindihan natin, because we are claiming that we are the true church of God. Mga kapatid, ang true church, alam na dapat ipinapangaral natin ang Ebanghelyo. Kaya nga, sa anniversary, magkasubukan. Diba? Kasi, ang marami po, like for example, sa anniversary, ano ba sineselebrate natin? Yung church. Ano po ba talaga ang trabaho ng church? Mag-akay ng kaluluwa. Alang naman mag-celebrate tayo na kung ano-ano ang mga pag-iisipin natin. Kaya unahin muna natin, magdala tayo, mag-akay tayo, kamag-anak nyo, kaibigan nyo, bisita nyo. Yun ang pagkakataon. Sapagkat purely, ang pangangaral sa evangelistic meeting, talagang mensahe ng kaligtasan. Opo,
Kaya para maging masaya yung celebration at Thanksgiving natin, maganda maging mabunga yung evangelistic meeting natin. Dahil kung tayo po'y magse-celebrate ng hapon na wala man lang naging bisita nung morning, na hindi ka talaga nag-exert ng effort to invite visitors, wala ka dinala, sabi ko nga, kung 100 tayo, ditigi isang bisita lang, 100, 200 na kaagad tayo. Tama? Sa nakikita ko naman po, may kakayahan ditong mag-imbita ng isang barangay. Isang pamilya. Diba? Treat mo sa Jollibee yan. Attend tayo sa church. Anniversary namin. Pag-attend sa church. Kaya ako po, ang ginagawa ko, hindi po yung sa evangelistic, tayo, pamigay tayo para umattend sila. Meron sigurong panahong gagawin natin yan. Pero sa anniversary, wag nating sanayan na ang bisita natin, kaya po attend dahil may pamimigay tayo. Maganda po na talagang imbitahan po natin sila. Pero kapag kami mga evangelistic campaign po talaga tayo na hindi para sa anniversary po natin, walang problema yon. Mag-isip tayo. Magbibigay tayo ng mga lumang damit, nagbibigay tayo ng mga relief goods. Okay lang po yun. Hindi tayo kontra doon. Pero ang sinasabi ko po, ayoko po sanayan na pagka-anniversary, ahako tayo ng maraming tao, pakakainin. Ang kailangan natin, talagang honestly, sabihin natin sa kanila, may evangelistic meeting kami. Doon pa lang, pwede na kayong magkayari. Ano yung evangelistic meeting? Yun yung gawain na isi-share yung gospel. Pagka naging curious, sharean mo na. Diba? Sharean mo na siya. Pero mga kapatid, sinasabi ko po, kung sa ibang lakaran, kaya mong magyaya. Kung nung nagbibisyo ka, kaya mo mang-impluensya. Ngayon pa bang nasa Diyos ka? Ngayon ka hindi makaka-impluensya? Tinitiyak ko po sa inyo na talagang kumaayos naman ang ating pagkatao. Tiyak ko, kahit isa, kahit dalawa, may kaibigan tayo. Amen? Yayain natin yung kaibigan natin. Mga kapatid, tawa, mabuhay ang church na ito sa ating claim na tayo po'y church ng Panginoon sa pamagitan ng pagtupad natin ng Great Commission. At ang ating trabaho is to preach the gospel. Sabi ko nga, we need to preach the gospel to every creature. We need to preach the gospel everywhere. And we need to preach the gospel every time. Amen? Lagi po ipangaral natin ang Ebanghelyo. And then, thirdly, una po, the conduct of the Church of God, practicing godliness. Number 2, the commission to the Church of God, preaching the gospel. And then, thirdly, mga kapatid, the commitment of the Church of God. Okay? Pleasing God. Okay? Pleasing God. Kung church tayo ng Panginoon, hindi dapat si pastor ang bida, hindi dapat si sister ang bida, hindi dapat yung mayaman ang bida, hindi dapat yung magaling ang bida. Dapat ang bida kung church ng Panginoon, walang iba kundi church lang. Panginoon lang ang ibig ko pong sabihin. He must increase, I must decrease. But don't get me wrong. To appreciate one another is not evil. Diba? Halimbawa po, ina-appreciate natin yung mga preachers, ina-appreciate natin yung pastor, ina-appreciate natin yung kapatid. Kanina, may mga Thanksgiving na nag-mention ng mga pangalan. Walang evil dun. Diba? Especially if sincerely from the heart. So to appreciate one another, I believe, okay po yun eh. But to give glory, diba? And to, sabihin nating make them kumbaga, higit pa, greater than our God, yun po yung medyo malaking question dun. Opo. Mga kapatid, hindi ba sabi ng Bible, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Nakita nyo? Kaya ka dapat mabuhay ng tama. Kaya ka dapat sumusunod sa Diyos upang pag nakita nila ang mabubuting gawa mo, anong gagawin nila? They will glorify the Lord. Now, paano ko po i-reconcile yan? Ang Panginoong Jesus ang nagsabi po niyan doon sa kanyang mga followers, di po ba? Sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ye are the light of the world, and let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kahit sa church, yan din po ang dalang turo, mga kapatid. Yan din po ang exhortation.
Tingnan niyo po ang sabi ng Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 and verse number 8. How the Apostle Paul taught them concerning sa kanila pong kalagayan bilang mga ligtas na, bilang Kristiyano na, bilang church ng Panginoon. Sabay-sabay, ready, begin. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Anong sabi po? Walk as the children of light. Diba? For the people to glorify the Lord, mga kapatid, kinakailangan lumakad tayo sa liwanag. And our commitment, like my commitment, mga kapatid, is to please nothing but the Lord. Wala tayong ibang dapat pinararangalan kundi ang Panginoon. Sana kaya ka umaattend lagi to please God. Sana kaya ka umaattend ng maaga at hindi ka nagpapalate to make God happy, to please God. Sana kaya ka nagbibigay hindi para magpasikat, but to please God. Sana hindi ka kumakanta para ikaw ang palakpakan at hangaan ng tao at purihin ng tao. Walang problema ang palakpakan ka, walang problema ang hangaan ka. Pero may problema kung ang binibigyan ng luwalhati at kaluguran ay ang tao. Siguro kung merong isang appreciative na tao, ako yun. Even to the members of the church. Talagang ine-express ko po yung appreciation ko sa mga tao, lalo na sa talagang mga ginagamit ng Panginoon sa aking buhay. Pero they are aware na walang ibang dapat binibigyan ng kapurihan at kaluguran kundi ang Diyos. May mga pagkakataong hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Kasi baka magalit sila eh. Diba? Kasi baka mamaya hindi sila matuwa sa akin. Mga kapatid, tandaan nyo po ito. Hindi naman para galitin mo ang tao. Hindi naman para palungkutin mo ang tao. Kaya lang po, kung ang galit nila at hindi nila pagkagusto sa gagawin mo, ay ikalulugod ng Panginoon, better to choose to please the Lord than to please anyone. Amen? Laging ganun po, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, Lord, please, panatilihin mo po na ganun ang nasa kaisipan ko. Ang ibig ko pong sabihin, panatilihin mo na ang commitment ko, Panginoon, in serving you, in preaching your word, in ministering to you, in doing good things to the people. Panatilihin mo na ang commitment ko. Wala akong ibang bibigyan ng kaluguran, kundi ikaw lang. Amen? So, may mga pagkakataon po na kaya tayo nahihirapan kasi nagiging men pleaser tayo. Hindi mo magawa yung dapat mong gawin kasi ang iniisip mo at ang gusto mo, malugod ang mga tao sa iyo. Mga kapatid, again, may I repeat, hindi masamang gusto mong maging masaya at mapasaya ang tao sa paligid mo. Pero hindi po sa extent na hindi mo malulugod at mabibigyang kaluguran ng Panginoon. Ang dapat unang commitment natin is to always please God in our lives. Diba? Pag nagsiserve daw tayo, anong sabi ni Paul sa mga mananampalataya sa church ng Colossae? Diba? Sa Colossians, anong sabi niya? Diba? Not with eye service. Not as pleasing men, but as pleasing the Lord. Amen? Yun pong maliwanag. Tingnan niyo po saglit sa Colossians, mga kapatid. Alright? Chapter 3 po yan. Colossians chapter 3, verse number 16. Let the word of God dwell in you richly in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Tapos, pagdating ng verse number 23, mga kapatid, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto man. Diba? So, kaya sabi ko, ang isang bagay na dapat sinisecure ng church, dahil true church tayo ng Panginoon, sana ang pinaka-matinding commitment natin is to always please God. Kung i-apply natin yan, paano? May gagawin ka. Malulugod kaya Panginoon dito? May sasabihin ka. Malulugod kaya Panginoon dito?
Magbibihis ka. Malulugod kaya Panginoon dito? May pagpapasyahan ka. Malulugod kaya ang Panginoon dito? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Dito ba sa ibibigay ko, malulugod ba ang Panginoon? Dito ba sa service ko, malulugod ba ang Panginoon? Dito ba sa sasabihin ko, malulugod ba ang Panginoon? Dito ba sa pagmiministeryo ko, malulugod ba ang Panginoon? Mga kapatid, sa ganong klase ng kaisipan, marami tayong maling bagay na maiiwasan. Kasi kadalasan, kaya tayo nasa sablay kasi gusto nating pasayahin ng tao, di po ba? Nagiging men pleaser tayo, kaya sumasablay po tayo. Kasi ito gusto ng nakararami. Kung ano yung gusto ng nakararami, mali. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang dapat ginagawa mo. Mga kapatid, ano ang magiging kaluguran ng Panginoon? Yan ang dapat commitment natin. Yan dapat ang ating pinakagugustuhin sa buhay. To make God happy. To always please the Lord in everything. Mga kapatid, kaya kung may gagawin tayo, make sure gagawin natin not with eye service, not as pleasing men, but as pleasing the Lord. Amen? So, that should be the commitment of those churches na kiniklaim na tayo'y church ng Panginoon, na sila ay church ng Panginoon. Mga kapatid, naniniwala ba kayong ang Victory Fundamental Baptist Church ay totoong church ng Panginoon? Subukan nating ilagay ang camera. Kamusta po ang conduct? Halimbawa, inilagay. Ha? Kasi itong Victory, ang claim nila, true church sila eh. Ang claim ng Victory, church ko sila eh. Sige nga, ispatan nga natin yung camera. Oh, kamusta pa itong mga... Oh, mukhang may sama ng loob to sa kapatid niya. Oh, mukhang nagsisiraan itong mga ito. Oh, mukhang hindi nagbibigay ito. Oh, mukhang laging late to. Oh, mukhang laging may kaaway ito mo. Oh, yung ba nakikita sa camera? Paano magiging convincing na true church tayo ng Panginoon? Maganda pag nilagay yung camera. Oh, ang gaganda nila. Diba? Oh, tulungan sila. Damayan sila. Panalanginan sila. Palakasan sila. Mga kapatid, yun po dapat eh. Kasi ang claim true church eh. Diba? Kung church tayo, ang commission ng Panginoon, go and preach the gospel. Ilalagay ang camera. Oh, visitation program. Nasaan? Nasaan yung mga magsosolwin? Nasaan yung matuturo ng mga bata? Nasaan yung... Kanina, nakakatuwa. Pagdating namin dito, alam niyo po, ang aga namin dito kanina. Kasi gusto ko na i-dedicate kanina eh. Nung wala pa kayo i-dedicate, si Preacher Tony na ang gusto ko i-dedicate dito kanina eh. Diba? Mga kapatid, nakakatuwa. Pati mga adults pumupunta sa mga outreach. Mukhang puntos tayo doon. Amen? Mga kapatid, pag tinitingnan ba yung camera, kahit ikaw lang, tumutugtog sa mini orchestra to. Talagang ang goal lang niya, i-please ang Panginoon. Kaya pinagsisikapan niya, nagpa-practice siya ng mabuti, talagang very devoted siya, dedicated siya, talagang naikasanan niya yung puso niya, na una sa lahat ang Diyos, at pagka para sa Diyos, ibibigay niya ang kanyang best. Mga kapatid, napiplease ang Panginoon. Diba? True church. Kaya wala tayong husgahan. Wala po. Opo, may awareness ako. Pero hindi naman para mapigil ako doon sa awareness ko na mai-preach ko ano yung dapat ko pong i-preach. Diba? Nagiging honest ako. I am aware and my concern, God knows that in my heart, my intention is to lead everyone. Hey, if we are claiming that we are the church of God, we are the true church of God, ito yung mga inaasahan. The conduct of the church of God, practicing godliness. The commission of the church of God, preaching the gospel. The commitment of the church of God, mga kapatid, pleasing God. Kaya kapag kami ginagawa ka, kahit di matuwa,
Kahit kung ano-ano reaction ng mga tao sa'yo, basta gawin mo lang. Basta sa heart ko, para kay Lord ko ito ginagawa. Amen? Para sa Panginoon ko ito ginagawa. Pintasan na nila kung gusto nila. Basta ako, para sa Panginoon ko ito ginagawa. Di ba ganun ang tamang attitude? Kaya ako pagka nagpipreach, hindi ako para mag-sorry. Dahil gusto ko ma-please ang Panginoon. Na ang ipipreach ko, yun dapat kong ipreach. Pero alam ng Diyos, wala akong ibang intention, kundi i-preach lamang ang kanyang salita at bigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Tayo po tayong lahat. Nakayuko at nakapikit po ang bawat isa. Mula sa puso ng inyong pastor, higit kanino pa man, ako po ang nasa kalagayan at nasa pananagutan na pangunahan po ang church ng Panginoon sa tamang direksyon. Paniwalaan niyo po na ang puso po ng inyong pastor ay sincero. Na gusto ko pong mapangunahan ng church ng Diyos sa nararapat at naaayon sa kanyang kalooban. Kaya siguro ang maganda ngayong hapon, hindi yung papagmatigasin natin ang puso natin. Ang maganda siguro ngayong hapon, patapos nating marinig ang message na ito, yung bang humarap tayo sa Diyos na Panginoon, dahil gusto ko malugod ka, dahil gusto ko mabuhay sa makadiyos na pamumuhay. Nais ko ngayong sandaling ito, because of the message, because of realization, nais ko na pong ialis, isuko sa iyo ang lahat ng aking sama ng loob. Nais kong isuko sa iyong lahat ang kapaitan nito. Yung mga sakit na dala-dala ko, naunawaan kong maliwanag ang mensahe at na-realize ko, Panginoon, the message is right. Bilang tunay na church mo, Panginoon, dapat ang aming pamumuhay ay nakakakitaan ng makadiyos na pamumuhay. Gusto ko pong sa puso ko iayos ang relasyon ko sa lahat ng tao sa church na ito. Nais ko rin po na isuko ang aking sarili sa mga bagay na posibleng ako mismo nakagawa. Without anyone knows. In your heart, you know na merong guilt. And you really want to apply this message in your life. Meron kang gustong isuko. Ano man ang paligid ko, basta sa heart ko, ang gusto ko magaan, maluwag, maayos ang puso ko. Gusto ko mabuhay na ang Diyos ang nalulugod. O marahil, paalala ng Diyos na baka napapabayaan natin ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang soul winning. Hiling ko lang po na ang lalapit ngayon ay ang mga sincero na talagang klaro sa puso natin ang desisyon. Because of the challenge, because of the message, because of realization, you really want to surrender yourself to God this afternoon. Yung bang talagang sa buhay natin, aayusin natin ang lahat sa biyaya ng Diyos. Dala natin ang pangalan ng Panginoon. At kailangan pong ito ay maging kaluguran niya. You come to the altar, you pray to God,
Please, Lord, help me. Give me grace. Talagang completely sa ikagaganda po ng gawain mo, sa ikaayos po ng ministeryo, completely isinusuko ko na po ang sarili ko. Yung mga sakit na naidulot sa puso ko, yung mga hindi tamang nagawa sa akin, Panginoon, yung bang nagbigay ng bitterness sa puso ko, sama ng loob, ano man po ito, gusto kong isuko sapagkat hindi po ito nagpapakita ng pagkamaka-Diyos. Gusto ko pong iayos ang sarili ko sa bawat kapatiran at gusto ko rin sa puso ko maayos ang relasyon ko sa bawat isa at gusto ko rin na ang lakad ko ay maging ayon sa kung ano ang kalooban ng Panginoon at kung ano ang kapasyahang makapagbibigay kaluguran sa Kanya. Sige po. Maganda po na sa bawat paglapit natin, hindi siya naging routine at mechanical lang sa atin ang paglapit, kundi talagang sa pagkakataong ito, katulad ng binanggit ko sa inyo, talagang napakaganda na sa bawat paglapit, pagkatapos nito, talagang settle ang dapat masettle. I am always praying to God na talagang laging gabayan niya po ako. Na ang gusto ko ang maramdaman ng mga tao, hindi lamang ang puso ng Diyos, kundi ang puso ng kanyang lingkod na sigun din sa kung ano ang tibok ng puso ng Diyos. God knows my sincerity, that I really love His people. I really love His church. Kaya sa pagkakataong ito, huwag niyong pabayaan na maglagay ang dyablo ng kung ano-anong negative sa isip ninyo. Diretsahang sinasabi ko po sa inyo, ang intention po ng inyong pastor ay ang maganap ang kalooban ng Diyos para sa kanyang church. Dakilang Diyos, kilala mo kaming lahat. Alam na alam mo po, dakilang Diyos, ang puso at kalooban ng bawat isa. At ngayong hapong ito, Panginoon, alam mo rin po ang pinaka-desire at ang goal ng iyong lingkod na magawa ko po ang kalooban mo para sa church na ito. Lord, thank you so much sa mga positibong puso. Thank you, Heavenly Father, because I know na ikaw ang siyang gumagawa at kumikilos. Panginoon, sa lahat nang ipinakita mo sa amin na dapat mahayag sa tunay na church mo, practicing godliness, preaching the gospel, and pleasing God, pleasing you, O Lord. Nawa dito umikot ang aming pong direksyon, dito po umikot ang aming kaisipan kung papaano po namin maia-apply. Dakilang Diyos, salamat po. Umaasa po ako sa magiging mabungang resulta ng mensaheng ito at patuloy mo pong pagpalain ang Victory Fundamental Baptist Church. Patuloy po, dakilang Diyos, na gumawa ka sa aming mga puso at isipan. Mahayag ang pagiging maka-Diyos, maipangaral ang iyong ebanghelyo at mapaluguran ka sa lahat ng ginagawa namin sa aming buhay. Igawad mo po ang iyong basbas. Igawad mo po ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, o aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Balik po tayo sa ating upuan at mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin.